Hello ka-trade, magandang araw. Sa ngayong araw ka-trade, magbibigay tayo ng update sa ating investment sa cryptocurrency, sa ating trading gamit ang Dogecoin to USDT na pair. At ating app na ginagamit ka-trade, ating platform is Binance. So dito ka-trade, sa nakita niyo dito is halos mamula-mula na yung mga coin dito. So click natin yung Dogecoin ka-trade kasi dito tayo nagtitrade. Click natin yung chart. So sa nakita niyo dito ka-trade is dito ako banda nakabili at itong dalawa. Tapos ka-trade sa nakita niyo dito, itong guhit na green ka-trade, yan yung light green is dyan ako nagsisil ka-trade kasi binabenta ko na yung coin na binili ko sa cryptocurrency, yung Dogecoin. Bininta ko na siya ka-trade kasi para sa akin is good to sell din siya. Then sinisecure ko na yung profit ko ka-trade kasi yun lang yun ang gusto natin is maka-earn tayo ng profit kaysa naman mag-loss tayo. So ating tingnan ka-trade kung magkano yung percentage na nakuha ko dito sa aking pagti-trade. So umpisa tayo dito sa baba ka-trade. Dito banda kasi dito tayo nakabili ng first buy natin. Then iangat lang natin dito hanggang sa green na color ka-trade kasi dito tayo banda nagsisell. So nag-gain tayo dito ng 36% ka-trade. Then itong sa pangalawang bili naman natin ka-trade, i-measure natin kung magkano yung percentage na kinita natin dito. So dito tayo banda ka-trade, dyan. Then iangat natin dito. So nasa around 25% ka-trade. So malaki-laki na dito yung percentage na ating nag-gain ka-trade. Pero hindi naman gaano kalaki yung income natin, yung profit kasi maliit laman yung nilagay natin kasi kasimula pa lang natin at kababalik lang natin sa pagti-trade ka-trade. So ngayon, sa nakita nyo dito is nakita yung pababa na yung market. So buti na lang ka-trade is nakapag-sell ako dito kahapon. So tingnan nyo dito yung chart. So sa nakita nyo dito ka-trade, umabot sa dito banda sa kulay pink, yan ang resistance niya, pero bumaba siya kahapon, itong red candle. Tapos ngayon ka-trade, ngayong araw is bumaba na rin siya, itong red candle na isa, pero di pa natin alam kasi baka ito bumaba siya ngayon tapos baka angat naman mamaya. Pero tingnan natin sa susunod na araw ka-trade or mamaya siguro kung just in case ka-trade na bababa pa yung presyo hanggang dito, ito yung panibagong support natin. So pag tumama yan dito ka-trade, so baka dito tayo banda bibili na naman tayo ulit kasi yun ang ating goal dito is buy low, then pag umangat so sell high, so may profit tayo doon ka-trade. So ngayon ka-trade, punta tayo sa ating Binance account para kwentahin natin kung magkano yung kinita natin sa ating pagti-trade dito sa Dogecoin. So punta tayo sa ating Binance account. So nandito tayo sa ating Binance na platform ka-trade. So sa nakita niyo dito, itong Doge is nag-negative ng 7.53% na ka-trade. So click natin itong wallet ka-trade para makita natin yung balance natin sa ating USDT. So dito banda, click natin yung wallet. Tapos ka-trade, click natin itong spot, itong spot kasi nandito yung pera natin sa spot. So ito ka-trade, ito yung kabuuhan ng ating USDT. Ito sa peso is 3,627. So ang puhunan natin dito ka-trade is 2,825. So kukumpute natin ka-trade. So 3627. So 3627 minus 2825 kasi ito pala yung puhunan natin ka-trade kasi maliit pa lang yung nasi-save natin sa ating extra money natin. So equals 802 ka-trade. So ito ka-trade, ito yung kabuuan kita natin, itong 802.
So not bad na ka-trade kasi kahit maliit pa lang yung puhunan natin, pero kumita na tayo ng 802 pesos ka-trade. So ito yung tinatawag natin na passive income. So hindi na masama ka-trade kasi kahit tulog tayo, kumikita tayo kasi yung market na yung gumagalaw at yung market na din yung gumagawa ng pera sa atin para maka-income tayo. So naka-timing lang tayo ka-trade kasi nakabili tayo dito banda sa mababa. Tapos nakapag-sell tayo dito sa mataas. So maganda yung pasok sa ating pagtitrade ka-trade kasi nakatsimpo tayo dito sa mababang presyo. Tapos binenta natin sa mataas. So sa ngayon is inintay ko lang yung pagbaba nito. So pag bumaba siya dito ka-trade, magagawa lang tayo ng video sa ating pagbibili para ma-update ko kayo. Tapos for example, umangat siya dito, pag dito tayo kabili, tapos umangat siya dito, babalik siya sa kanyang kung saan tayo banda nakapagbenta. So pwede natin yung ibenta ka-trade. Ang importante nakasecure tayo ng profit ka-trade. So wag na tayo magiging masyadong greedy ka-trade. Importante makasecure tayo ng profit kasi ito yung goal natin na meron tayong kita sa ating pagtitrade. So ito lang ang tingin ka-trade. Pag bumaba itong presyo na to, at itong kulay dilaw is yan ang ating support. Once na mabreak na yan ka-trade, so malaki yung chance na bababa ang presyo. So tingnan natin ka-trade, sana matsimpuhan natin kung saan pa gaano mararating ang kanyang pababa ng kanyang presyo. So yun ang ka-trade, pag-aralan natin mabuti bago tayo pumasok sa trading sa cryptocurrency o kahit sa ano mang trading ka-trade, ma-forex man yan or sa stock market. Importante pag-aralan natin para at least di naman masasayang yung pera natin na ini-invest kasi kung pasok lang tayo ng pera tapos hindi natin alam, hindi natin napag-aralan, so malaking chance sa ka-trade na masunog yung pera natin. So syempre sayang din naman. So yun lang ka-trade ang ating update ngayon. So yun lang, nagbenta tayo sa ating investment sa cryptocurrency. So abang-abang na naman tayo ka-trade para makapagbili na naman tayo sa ating panibagong price kung saan tayo gusto na bumili. So salamat sa panonood ka-trade. Trade responsibly lang, then invest lang what you can afford to lose para di naman tayo medyo manghihinayang kung nalugi tayo. So yun lang ating goal ka-trade, buy low sell high lang tayo. Then salamat sa inyong panonood. More power, God bless, and bye bye.